Maiinit na balita ngayong tanghali. Grupo ng Manibela magsasagawa ng transport caravan sa darating na August 6. Department of Transportation nilinaw na tuloy pa rin ang PUV modernization hanggat hindi sinususpinde ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga isdang huli sa Cavite hindi na maibenta sa mga palengke. Nasa 25,000 mga mangingisda sa probinsya, apektado ang kabuhayan dahil sa oil spill. Nasa 25,000 trabaho sa Japan iniaalok sa isinasagawang job fair ngayong araw ng Department of Migrant Workers. Rice for All program ng Department of Agriculture sinimulan na ngayong araw. 45 pesos per kilo na bigas ibinibenta sa Piling Kadiwa Store. At Filipino boxer Carlo Paalam pasok na sa quarterfinals ng men's 57 kg sa Paris Olympics. Carlos Yulo tinapos ang men's artistic gymnastics individual all-around sa 12th place. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, August 1, 2024 at una sa mga balita ngayong tanghali. Ipagpapatuloy pa rin ng Department of Transportation na DOTR ang implementasyon ng Public Transport Modernization Program o PTMP hanggat hindi inaayunan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang resolusyon ng Senado na suspendihin ang programa. Giit ng DOTR, mayorya ng mga jeepney operators ay nakapag-comply na sa modernization program kaya't mas marami ang pwedeng maapektuhan kung sususpendihin ang implementasyon ng programa. Narito ang ulat ni JP Nunez. Binigyang diin ng Department of Transportation o DOTR na nasa higit 80% na ng mga public utility vehicle sa bansa ang sumunod na sa Public Transport Modernization Program o PTMP. Kaya naman malaking epekto umano sa mga consolidated na PUV kung makakansila ang programa. Ayon kay Transportation Undersecretary for Road Infrastructure Andy Ortega, kahit ipinasa ng Senado ang Resolution number 1096 na naglalayong suspendihin ang PTMP habang hindi ito inaaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tuloy-tuloy pa rin ang implementasyon ng programa. Tuloy kami in all aspects. Tuloy ang DOTR, ang gobyerno, and other agencies sa pagsulong nitong ating programa. But as respect to our friends sa Senado, open to tayo anytime sa mga usapan. Ipinapaubaya ng DOTR kay Pangulong Marcos Jr. ang desisyon kung sususpindihin ang PTMP. Naniniwala ang ahensya na ginawa naman nila ang kanilang parte na ipatupad ang modernisasyon na mandato rin ng Pangulo. Samantala magsasagawa naman ang mga transport group na Manibela at Piston ng malawakang kilos protesta at transport caravan. Ayon sa Piston, layon nila na iparating sa Pangulo ang kanilang hinaing at igiit na pirmahan ang resolusyon ng Senado. Patuloy nilang ipinananawagan na ibalik ang 5 taong bisa ng mga individual na prangkisa ng mga operator. Itong resolusyon na inilabas ng Senado, yung suspension sa implementation ng PUBMP, ay ito'y papunta pa lamang kay BBM na kailangan nating itulak ang administrasyon na talagang tuldukan na itong programa ng PUBMP sapagkat talagang maraming nagsasaper, maraming mawawalan ng kabuhayan. Para naman sa transport group na Manibela na isa rin sa masidhing tumututol sa PTMP, welcome development ang resolusyon ng Senado. Ayon sa Manibela, magsasagawa sila ng nationwide caravan na tatawaging pirma ng Pangulo. Layon din ito na ipanawagan sa Presidente na sang-ayunan ang resolusyon ng Senado. Pero ang pinakamalaking koalisyon naman ng mga transport group sa bansa na tinaguri ang Magnificent Seven muling nagpahayag ng kanilang pagsuporta sa modernization program.
Binigyang diin nito na malaki ang naging pakinabang ng mga kooperatiba dahil sa programa, kabilang na ang mga loan na pwedeng makuha sa SSS at Pag-ibig dahil sa epekto ng bagyong Karina. Nauna nang sinabi ng grupo na magsasagawa ng tigil pasada ang mga kooperatibang nag-modernize ng mga jeep kung tuluyang masususpinde ang PTMP. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Plano ng Transport Group na Manibela na isagawa ang kanilang transport caravan sa darating na August 6, araw ng Martes. Ayon sa grupo, hindi sila sasabay sa protesta ng mga pro-modernization transport groups na nauna nang nagsabi na magsasagawa naman ang tigil pasada sa Lunes. Mula sa Maynila, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, ano yung gagawing programa ng Manibela sa susunod na Martes sa kanilang transport caravan? Ayon sa chairman ng transport group na Manibela, magpupulong pa sila ng kanilang mga miyembro kung paano yung gagawin nilang sistema doon sa transport caravan na isasagawa nila sa August 6, araw ng Martes. At isa doon sa pag-aaralan nila ay kung titipunin ulit yung kanilang mga miyembro sa University of the Philippines o UP sa Quezon City at saka sila mag-iikot sa mga area sa Metro Manila. Ayon sa transport group na Manibela, isasagawa nila ang transport caravan sa August 6, araw ng Martes. Gagawin ito sa iba't ibang bahagi ng bansa sa mga miyembro ng Manibela. Paliwanag ni Manibela Chairman Mar Balbuena, hindi sila sasabay sa mga pro-modernization kung magtitigil pasada ang mga ito sa Lunes, August 5. Ayon sa grupo, ipananawagan nila kay Pangulong Marcos Jr. na sang-ayunan ang resolusyon ng Senado. Bukod dito, nais din nilang magpasa ng resolusyon ang mababang kapulungan ng Kongreso para masuspinde ang Public Transport Modernization Program o PTMP. Nais ng grupo na maglabas ng joint resolution ang Kamara at Senado na pipirmahan ng Pangulo. Samantala, ayon sa Manibela, kung maitigil pasada ang mga pro-modernization sa Lunes, magsasagawa naman sila ng libreng sakay. Isasagawa nila ito sa buong bansa at buong araw din silang magsasagawa ng libreng sakay. Katatapos lang nung press conference ng transport group na Manibela dito sa Maynila. At isa doon sa kanilang muling binigyang diin sa kanilang press conference, yung kanilang panawagan na maibalik yung 5 taong visa ng prangkisa ng mga individual na operator. Yan muna ating latest live mula dito sa Maynila. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Tinatayang nasa 25,000 mga trabaho sa Japan ang pwedeng applyan ng mga kababayan nating naghahanap ng trabaho sa isinasagawa ngayong job fair sa isang mall sa Quezon City. Bahagi ito ng pagdiriwang ng Philippine-Japan Friendship Week ngayong linggo. Mula sa Ortigas, Quezon City, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, ano-anong mga trabaho ba ang inaalok dyan sa job fair at sa mga gustong humabol, hanggang kailan yan? Electronic equipment assembler, Ella, mayroong 25,000 nga na trabaho sa sektor ng construction, medicine, healthcare, agriculture at iba pa ang available ngayon dito sa Ortigas, Quezon City para sa mga kababayan nating naghahanap o gustong magtrabaho sa Japan. Ngayong araw ay mayroong Japan exclusive job fair dito sa Galleria Ortigas na inorganisa ng Department of Migrant Workers at ng Embahada ng Japan, bahagi nga ng pagdiriwang ng Friendship Week ng Pilipinas at Japan. Nagsimula itong job fair kaninang alas 10 ng umaga na tatagal hanggang mamayang alas 4 ng hapon, kung saan mayroong 15 lisensyadong recruitment agencies ang nakilahok ngayong araw. Ay available nga na trabaho muli sa construction, medicine at healthcare, hotel and restaurant, customer service, agriculture at iba pa. Kaya Ella, sa mga kababayan nating nagnanais mag-apply,
Bukod sa resume, mas magandang mayroon na rin silang passport at marunong din silang maglihongo dahil isa ito sa requirement na hinahanap ng mga recruitment agency dito ngayong araw. At bukod nga sa mga recruitment agency, mayroon din iba't ibang government agencies na nandito, Ella, kung saan maaaring mag-avail ang ating mga kababayan ng kanilang mga serbisyo. So kasama rito yung PhilHealth, Pag-ibig, Social Security System o SSS, Overseas Workers Welfare Administration or OWA, Philippine Statistics Authority o PSA para sa mga kababayan nating nais kumuha ng National ID, TESDA, Public Employment Service Office, at yung Department of Foreign Affairs din, Ella, ay nandito para asistihan yung mga kababayan natin may problema sa passport o kukuha pa lang ng passport na pangunahing kailangan nga nila kapag nag-apply ng trabaho dito sa nasabing job fair. So ngayon, Ella, tuloy-tuloy yung dagsa ng mga kababayan natin naghahanap ng trabaho o nagnanais magtrabaho sa Japan. Ayan muna ang update dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Jed Naresina. Opisyal nang binuksan ng Department of Agriculture ang Rice for All program ngayong araw ng Huwebes sa 4 na piling Kadiwa Center sa Metro Manila. Ang mga ito ay sa FTI Terminal sa Taguig, Liano Kadiwa Store sa Caloocan, Kadiwa Store sa Potrero, Malabon at Kadiwa Store sa Bureau of Plant Industry sa Maynila. Layo ng programa na maisakatuparan ang pagkakaroon ng abot-kayang pagkain ng mga Pilipino, lalo na ang bigas. Makabibili ang consumers sa nasabing Kadiwa locations ng 45 pesos kada kilo ng well-milled rice na limitado sa 25 kilos kada araw. Ayon sa DA, magkakaroon sila ng listahan ng mga bumili kada araw upang maiwasan ang posibleng pagsasamantala sa programa. Sinabi naman ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang pagbebenta ng 45 pesos per kilo na bigas ay makatutulong din sa ahensya na mapahaba o mapalawig pa ang 29 pesos rice program. Nakita naman natin na unti-unti dumadami yung mga locations natin at nagiging popular na itong P29 and hopefully yung Rice for All maging ganun din. So this is planned for a long-term implementation nitong dalawang programa na. Isinasagawa ng Congressional Oversight Committee on Agricultural and Fisheries Modernization ang isang joint public hearing kaugnay ng pag-amyenda sa Rice Tarification Law o RTL. Kabilang sa layo nito ang panukalang palawigin sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Mula sa Senado, may report si Rosalie Coz live. Rosalie, kailan ba mapapaso ang Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF? Ella, sa susunod na taon nakatakdang mapaso ang Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF, kilala rin sa tawag na Rice Fund. Isang component ito sa Rice Tarification Law o RTL na isinusulong na maamyendahan ng Kongreso. Nais na palawigin ang RCEF ng 6 pang taon. Bilang bahagi nito, isinasagawa ng Congressional Oversight Committee on Agricultural and Fisheries Modernization ang joint public hearing sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Layo ng Rice Fund na matustusan yung development projects ng pamahalaan para maisulong yung competitiveness ng bigas ng rice sector sa bansa at matulungan din yung mga magsaka. Taon-taon, 10 billion pesos ang inilalaan sa RCEF para sa farm machinery, binhi, credit assistance at rice extension services para sa mga magsaka. Sa ilalim ng panukalang amyendahan ng RTL, nais gawin ng mga mababatas na 15 hanggang 30 billion pesos ang halaga ng RCEF kada taon. Suportado naman ng Department of Agriculture ang pagpapalawig sa Rice Fund. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Nabigyan na ng kopya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 2025 Proposed National Expenditure Program. Ayon kay Pangulong Marcos, binuo ang panukalang budget ng may buong pag-iingat at kinukonsidera ang kapakanan ng mga Pilipino. Mula sa Malacanang, ang detalye ihahatid ni Nel Maribohok live.
Nel, sa anong mga programa ba nakatutok yung 2025 proposed national budget? Yes, aga nakatuon ang 2025 proposed budget sa mga pangangailangan at hangarin ng mga Pilipino. Iyan ay ayon mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Pangulo, binuo ang 2025 proposed budget ng may buong pag-iingat at nakatutok sa iba't ibang aspeto tulad na lamang ng pagpapalakas ng healthcare, education at oportunidad na kumita, paglikha ng mataas na kalidad ng mga trabaho, pagpapayaman sa agrikultura, industry at services, pagsusulong ng good governance, mas maayos na infrastruktura at disaster resilience. Ito ang inihayag ng Pangulo ng kanyang tanggapin kahapon ng kopya ng 2025 National Expenditure Program mula kay Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman. 6.35 trillion pesos na nakapaloob sa proposed budget para sa susunod na taon na 10.1% mas mataas kaysa sa budget ngayong taon na nasa 5.768 trillion pesos. Ito ay katumbas naman ng 22% ng gross domestic product ng bansa. Inaasahan na sa susunod na linggo sisimulan ng talakay ng Kongreso ang panukalang budget. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribohok. Nag-resign na sa Department of Trade and Industry si Secretary Fred Pascual. Kinumpirma kahapon ng Presidential Communications Office ang pagbibitiw sa pwesto ni Secretary Pascual na magiging epektibo sa Biyernes, August 2, 2024. Ayon sa PCO, muling babalik sa private sector si Pascual. Nagkausap na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Secretary Pascual kung saan tinanggap na nito ang resignation ng kalihim. Sa ngayon ay wala pang impormasyon ang PCO kung sino ang susunod na papalit bilang DTI Secretary. Sa isang pahayag, nagpasalamat naman si Secretary Pascual sa pagkakataong ibinigay sa kanya upang makapagsilbi sa bayan. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng House of Representatives ang House Bill number 10439 o ang panukalang nagsusulong na magkaloob ng access sa medical marijuana o cannabis. Ayon sa principal author ng panukala sa House of Representatives, sa pamamagitan ng panukala kung tuluyang maisa sa batas, magreresulta sa pagkakaroon ng murang gamot sa mga kababayang may mabibigat na karamdaman. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang House Bill No. 10439 o ang panukalang magkakaloob ng access sa medical cannabis. 177 mambabatas ang bumotong pabor, 9 naman ang hindi pabor at 9 din ang abstentions o hindi bumoto. Sa ilalim ng panukalang batas, papahintulutan ang paggamit ng cannabis o marijuana para sa medical purposes ng mga kwalipikadong pasyente. Masasabing kwalipikado ang pasyente na mayroong debilitating o panghihina at non-debilitating medical conditions. Ilan sa medical conditions na ginagamitan ng medical cannabis ay ang cancer, glaucoma, multiple sclerosis, damage to the nervous system of the spinal cord, epilepsy, post-traumatic disorder at iba pa. Gayunman, ang access sa medical cannabis ay sa pamamagitan lamang ng prescription at medical supervision ng isang accredited medical cannabis physician. Ayon sa principal author ng panukalang batas sa House of Representatives, kung tuluyang maisa sa batas ang panukala ay magreresulta ito sa pagkakaroon ng murang gamot. And we will make sure that the medical cannabis bill will result to a much more affordable medicines for some debilitating diseases and non-debilitating as well na pwedeng ma-access ng ating mga kababayan. Nakapailalim din sa panukalang batas ang paglikha ng Medical Cannabis Office o MCO na magpapatupad ng regulasyon sa paggamit ng medical cannabis at tiyakin ang accessibility nito. May mga ipinagbabawal naman sa ilalim ng panukala gaya ng hindi maaari ang importation, cultivation, manufacture, storage at distribution ng medical cannabis, mga produkto at derivative nito nang walang permit mula sa MCO. Hindi rin pwede ang pagbebenta o trading ng medical cannabis sa mga pasyente, doktor, drugstores, hospitals, clinics at medical facilities nang walang otoridad, lisensya o accreditation galing MCO.
Ipinagbabawal din ng panukala ang pagtatanim at pagpapalago ng medical cannabis para sa research at development ng walang authority mula sa MCO. Bawal din ang prescription at administration ng medical marijuana ng non-accredited physician at iba pa. Ayon kay House Committee on Dangerous Drugs, Chairperson Representative Barbers, malaki ang multa at parusang ipapataw sa violators. In fact, doon sa ating ang fine dyan ay pinakamababa ay 1 million pesos, no? At merong kulong hanggang reklusyon perpetua ang aming ipapataw sa mga magva-violate ng provision ng batas na ito. Sa Senado naman, naihain na rin sa plenaryo ang counterpart bill kaugnay ng medical cannabis o ang Senate Bill No. 2573. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inireklamo sa Department of Justice o DOJ ni dating Senador Antonio Trillanes IV sina Congressman Paolo Pulong Duterte, asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Carpio at iba pang personalidad kaugnay sa smuggling ng illegal na droga. Samantala, sinabi ni Congressman Duterte na tiwala siyang malilinis ang kanyang pangalan sa issue. Ang detalye sa ulat ni Dante Amento. Tinawag na protektor ng drug lords ni dating Senador Antonio Trillanes IV, sina Congressman Paolo Pulong Duterte at Attorney Manasseh Carpio na asawa ni Vice President Sara Duterte. Kasabot umano ni na Duterte at Carpio si dating Bureau of Customs o BOC Commissioner Nicanor Faldon. Ang naging protektor ay sila Pulong Duterte at Mans Carpio. Tapos ang mga naging facilitators naman ito na ipasok ito at naipuslit palabas ng customs ay sina Faldon, sina Allen Capuyan. Naghain kahapon ng reklamong illegal drug smuggling at paglabag sa Anti-Graft and Practices Law si Trillanes sa Department of Justice o DOJ laban kina Duterte, Carpio, Faldon at 7 iba pa. Nag-ugat ito sa isyu ng nahuling mahigit 600 kilo o 6.4 billion pesos na halaga ng drug shipment noong 2017 sa Valenzuela City. Ngayon, ganito yung naging sistema. Ang pinakang drug lord dito ay si Charlie Tan, nakapartner ito ni Michael Yang. Magkapareha sila ng triad. Si dating BOC Commissioner Faldon Anya ang isa sa tumulong para maipasok ang illegal na droga sa Manila International Container Port at maipuslit palabas. Dagdag pa ni Trillanes, ito ang resulta ng ginawa nilang pagdinig noon sa Senado kung saan hinamon nito si Pulong Duterte na ipakita ang kanyang tato na nagpapatunay na miyembro siya ng triad. Ito yung mga pinilit na pagtakpan nung Duterte administration nung sila ay nakapwesto pa. Kaya ngayon, nakahanap tayo ng magandang pagkakataon na mag-file nitong kasong ito. Binigyang diin ng dating mambabatas na nagsabuatan ang mga respondent gamit ang kanilang kapangyarihan sa panahong iyon para maipuslit ang kontrabando. Samantala sa kanyang pahayag, sinabi ni Congressman Pulong Duterte, welcome sa kanya ang reklamo ni Trillanes. Magandaan niya ito dahil magkakaroon ng pagdinig sa korte at hindi sa social media. Nanindigan si Duterte na inosente at tiwalang malilinis ang kanyang pangalan sa isyu. Wala pang reaksyon ang ibang respondent sa reklamo. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ni dating Senator Antonio Trillanes IV na kasabay umano ng dokumentong ibinigay ng International Criminal Court o ICC sa Philippine government hinggil sa 5 karagdagang suspect sa war on drugs ng Duterte administration ay humiling na rin ang ICC sa Interpol na maglabas ng Blue Notice laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Ronald De La Rosa, dating PNP Chief Oscar Albayalde at iba pang mga sinasabing suspect sa madugong gera kontra droga ng pamahalaan. Layo nitong mamonitor ang galaw nila sa labas ng Pilipinas. Pero ayon kay Trillanes, kapag pumunta ang mga ito ng ibang bansa, ay maaari silang pigilan sa immigration pa lamang. Maaari silang i-hold sa mga iba't ibang immigration counters kung saan man silang bansa lalabas.
So yun yung magiging sitwasyon pagka merong blue notice. Samantala, sa mensahe ni Solicitor General Menardo Guevara sa UNTV, sinabi nitong wala siyang impormasyon sa request para sa Interpol Blue Notice na sinasabi ni Trillanes. Dumalo si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enriles sa pagdinig ng Kamara sa usapin ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs kahapon upang sagutin ang mga tanong kaugnay ng pagtindi ng mga kriminal na aktibidad at iligal na gawaing iniuugnay rito. Suportado rin niya ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuluyang ipagbawal sa bansa ang operasyon nito. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. I agree with the President. I will kick out POGO in this country. POGO is a money laundering operation. Tinawag na money laundering operation ni dating Senate President at ngayon Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang Philippine Offshore Gaming Operations o POGOs. Dumalo sa ikatlong pagdinig ng House Committee on Public Order and Safety at Games and Amusements si dating Senate President Juan Ponce Enrile, ang kasalukuyang Chief Presidential Legal Counsel ng Marcos Administration. Ang pagdinig ay kaugnay ng mga kontrobersya sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGOs. Kasama ni Enrile ang anak na si Attorney Katrina Ponce Enrile, ang Administrator at Chief Executive Officer ng Cagayan Economic Zone Authority o CESA, isang Special Economic Zone at Gaming Authority. Ang 100-year-old na veteran politician, ang author ng Republic Act No. 7922 o Cagayan Special Economic Zone Act of 1995. Noong 2017, sa ilalim ng isang executive order ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, tanging PAGCOR at 3 investment promotion agencies lang ang maaaring magbigay ng lisensya sa online gambling operations. Ang mga ito ay ang CESA, kasama ang Aurora Pacific Economic Zone Freeport Authority at ang Authority of the Freeport Area of Bataan. Tumanggi si Enrile ang sagutin ang tanong kung kinonsulta ba siya ni PBBM kaugnay ng POGO ban. Subalit gate nito sa Executive Order No. 13 ng dating Administrasyong Duterte kaugnay ng POGO, hindi gaanong napag-aralan o napag-isipan. It was ill-advised. They did not study it well. My God, POGO was banned by Cambodia, banned by many countries in Central Asia, and we adopted it here. And why is it? Hindi na idinatalya ni Enrile kung aling bahagi ng Executive Order o EO ang hindi gaanong napag-aralan. Sa kanya namang opening statement, binigyang diin ni Attorney Katrina Enrile na walang POGO sa CESA at Freeport. There are no POGOs in the Cagayan Special Economic Zone and Freeport. There never was and there never will be. POGOs are the exclusive creation of the past administration of PAGCOR. Wala ring mga krimeng iniuugnay sa POGOs na nangyari sa CESA sa loob ng mahigit 20 taon na nagre-regulate at nagkakalob ito ng lisensya sa iGaming and interactive gaming support service providers. For more than 20 years that CESA has been regulating and licensing iGaming and interactive gaming support service provider, it never had any instances of kidnapping, human trafficking, torture, scams, and murder. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang magpupulong bukas ang Department of Justice o DOJ kasama ang iba pang ahensya ng pamahalaan para pag-usapan ang gagawing pagban sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa bansa. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano-ano ang inaasahang matatalakay sa pagpupulong bukas ng DOJ? Magandang tanghali, Aga. Sinabi ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Rimulya, inaasahang pag-uusapan nila bukas yung kasama ang National Bureau of Investigation o NBI at ang Bureau of Immigration o BI ang pagpapatupad ng mekanismo para sa mandato ng Pangulo na total ban ng Philippine Offshore Gaming Operation o POGO sa bansa.
Ayon pa kay Rimulya, dapat kasi maging organisado ang buong proseso. Paliwanag ng kalihim, gusto ng pamahalaan na maging maayos ang posibleng repatriation o pagpapauwi ng mga POGO worker dito sa bansa. Pabalik, karamihan kasi dito ay sa China. Gayon din yung issue ng pagkansela sa kanilang visa na inisyo. Dagdag pa ni Rimulya ang ibinigay ng Bureau of Immigration na 60 araw sa POGO workers na voluntaryong umalis ng Pilipinas. Isa lamang ito sa opsyon para mapauwi ang POGO workers bilang alinsunod o pag-alinsunod sa December 31 deadline na wala ng operasyon dapat ng POGO sa Pilipinas. Bukas nga ay gagawin yung high-level meeting sa Malacanang kung saan dadalo si Secretary Rimulya at mga opisyal ng NBI at BI. Sinabi pa ng DOJ, matagal nang pinag-uusapan ang pag-ban ng POGO sa bansa, subalit kinukonsideraan niya ng Pangulo ang epekto nito tulad na lamang ng mga kababayan nating mawawalan ng trabaho. Yaman nating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Tutulong sa oil spill response sa Bataan ang mga miyembro ng US Coast Guard. Ngayong weekend, inaasahang darating sa bansa ang 7 miyembro ng US Coast Guard at NOAA. Samantala, hindi pa nasisimulan ang siphoning sa MTKR Terra Nova. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Darating sa bansa ang ilang miyembro ng Marine Environmental Protection Group ng US Coast Guard at National Oceanic and Atmospheric Administration o NOAA ngayong weekend. Ito ay upang tumulong sa isinasagawang salvaging operation sa MTKR Terra Nova na lumubog sa Limay, Bataan. They will lend their expertise. Siguro yung aftermath ng oil spill, yung coastal management, yung NOAA would advise us doon sa klase ng panahon na meron, tsaka yung tamang diskarte sa klase ng panahon na meron tayo dito sa Pilipinas. Doon sila makakatulong. Samantala, bigo pa rin simula ng Salvor Company ang pagsasagawa ng siphoning sa langis ng lumubog na motor tanker. Sir, like what I've said, sir, no, very challenging, sir, yung ginagawa nila dito. At na-observe din naman po namin. Number one, sir, yun nga po, because this is underwater operation. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi madali ang ginagawang sealing at capping operation sa mga valve dahil kailangang matiyak na walang tatagas kapag sinimulan na ang paghigop sa karga nitong langis. We do not rush. Yun po yung sinasabi ni Commandant dito. Ang pagsisealing and capping is very critical para po ma-achieve natin during the course ng siphoning na wala pong lalabas or wala pong makakalusot na mga oil kapag kinakandak na po natin itong activity ito. Noong araw ng Linggo, July 28, unang itinakda ang pagsipsip sa langis ng motor tanker. Ayon sa PCG, less than 1 liter per hour na lamang ang tumatagas na langis mula sa nasabing barko. Nauna nang sinabi ng PCG na walang masyadong nakitang tagas ng langis sa aerial inspection sa bahagi ng Metro Manila, Bulacan, Bataan, Cavite at maging sa Corregidor. Clear ang waters along the coastline. Walang nakitang any signs of oil spill except for very, very thin na packets of, halos hindi nga makita na packets of oil sheen na very, very thin. Na sabi nung representative ng ITOF ay mag-dissipate lang through natural weathering effect. Ang Greenpeace Philippines naglabas ng mga larawan na nagpapakita na umabot na umano ang langis sa Manila Bay, partikular sa bahagi ng Rojas Boulevard. Pero ayon sa ating mga kababayang mangingisda sa Manila Bay, wala pa silang nakikitang langis sa kanila. Wala pa man kami mapansin dito na oil. Wala pa naman ang kwan dito. Oo, nakikita namin. Lulutang man yung oil. Ngayon, wala man kami napansin. Doon sa may parting Bulacan, nung punta ko kahapon, mayroon na naglilik na nangangamoy. Kaya wala ang kauro isda doon. Umuwi na, wala man huli. Wala. Kasi kung nandito na yan, di babawali na kami magpalaot. Ayun, gano'n pa rin. Tuloy-tuloy pa rin. Wala namang oil spills dito. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Manipis na oil sheen lamang ang namataan ng Philippine Coast Guard sa mga baybayin ng kalapit na bayan ng Limay, Bataan. Ibig sabihin, wala pang oil spill na nakararating sa kanila. Ang detalye sa ulat ni Nestor Torres. Walang nakitang oil spill ang Philippine Coast Guard sa mga lugar na malapit sa Ground Zero kung saan lumubog ang MTKR Terra Nova. Nilinaw ng ahensya na maayos at malinis ang dagat at walang dapat ipangamba ang publiko. From Manila going north, going to Bulacan, Pampanga River, dinaanan namin, then puntang Bataan. Then we went to the Ground Zero. Saan po kayo nakakita, sir, ng parang minimal? Doon sa Ground Zero itself. Pero yung katabing probinsya po ba, meron po ba? Wala. Wala kaming nakitang oil sheen or oil slicks. So kung mayroon mang reports na may mga naglandfall, yan yung mga nauna siguro. Everything is under control. Walang mga bagong slicks na nakita. Lahat ng dagat sa paligid ay malinis. Yung Hagonoy, tiningnan din namin, wala yung umiikot na post ng isang grupo. Wala kaming makitang ganon. Malinis yung Hagonoy. Bukod sa aerial survey, ay gumamit din ng barko ang PCG upang pumalaot sa kinaroroonan ng MTKR Terra Nova. Sa kanilang obserbasyon, minimal o kaunti lang ang nakitang traces ng langis. Kasama ang ilang miyembro ng media, nagtungo ang PCG malapit sa ground kung saan lumubog ang MT Terra Nova. Mula sa nasa 300 meters na layo mula sa pinaglubugan ng oil tanker, minimal ang oil sheen na nakita ng PCG. Sinama po natin yung ating mga kasamahan sa media para po makita nila ang extent ng current situation na nangyayari po ngayon sa Ground Zero. Nag-conduct din po tayo ng sea surface survey para ma-check po yung ating mga coastal areas in the province of Bataan. So kasama po natin sila, nag-ikot. Lumapit po tayo dun sa Ground Zero ng 700 meters up to 500 meters up to 300 meters. Actually sir, ang ating pong nakita doon, very minimal po yung oil sheen na nandun sa Ground Zero. Even at the distance of 700 meters up to 500 meters, unnoticeable po yung oil sheen. Nakakita lang po kami ng manipis na oil sheen sa area po ng 300 meters. Ayon sa PCG, hinihintay pa nilang makumpleto ang pagsiselyo ng mga valve ng tangke bago simulan ang siphoning o paghigop ng langis. Ayon sa PCG, kailangan higupin ang nasa 300,000 liters ng langis para umangat ang MTKR Terra Nova. Target ng PCG na mahigop ang nasa 50 to 60 meters na langis kada araw. Wala pong mga oil sheen na present pa sa coastline ng Bataan. Sa ngayon sir, continuous pa rin po ang operation ng pagsisilaw ng source containment ng Salvor Company ng Harbor Star na kontrata nung lumubog na barko. Ongoing po sa pagsisil ng mga valves, and then right after that, the moment na masil yung mga valves, doon pa lang ma-determine if it's already clear na makapag-start ng siphoning. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inirekomenda na ng mga otoridad na ilagay sa state of calamity ang probinsya ng Bataan dahil sa epekto ng oil spill mula sa motor tanker Terra Nova. Ayon kay Bataan Provincial Disaster and Risk Reduction Management Office Chief Arbin Katipon, may nagsusulong na ideklara na ito sa lalawigan dahil sa mga nakitang resulta ng trahedya sa karagatan. Sa kasalukuyan, mahigit 17,000 mga mangingisda na ang naapektuhan ng oil spill sa Bataan. Patuloy namang minomonitor ng Department of Health o DOH ang kalagayan ng kapaligiran sa nasabing lugar. Ayon kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, nakakita sila ng improvement sa sitwasyon
dahil wala sila umanong nakukuhang reports ng mga illnesses na konektado sa nasabing insidente. Aabot na sa 25,000 mga mangingisda sa Cavite ang apektado ngayon ang kabuhayan dahil sa oil spill mula sa Bataan na umabot na hanggang sa Cavite. Kahapon ay isinailalim na sa state of calamity ang ilang mga bayan doon, bunsod ng tumagas na langis. Mula sa Naik, Cavite, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, kumusta ang sitwasyon ng mga mangingisda dyan sa Cavite? Meron na ba silang natanggap na ayuda mula sa provincial government? Magandang tanghali, Ella. Nangangambangaan na sa 25,000 na mga mangingisda para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa Cavite dahil sa epekto ng oil spill mula sa lumubog na MTKR Terra Nova sa Limay, Bataan. Lalo na't nagpatupad na ang pamahalaang panlalawigan ng Cavite ng no-touch zone sa mga nasasakupan sa panguhuli ng tahong, limao, alimasag at halaan. Ito'y matapos na makakita ng bakas ng langis sa ilang mga nahuhuling ibang dagat na mga mangingisda na makakasama sa kalusugan ng mga taong makakakain nito. Kanina nakadakda sa ELA ang pamamahagi ng relief goods sa bayan ng Nobeleta na kabilang sa mga apektado, ngunit hindi ito natuloy dahil sa naging sama ng panahon. Sa isang pahayag naman na inilabas ng grupong Pamalakaya, sinabi nila na hindi sasapat relief packs lang ang ipapamahagi sa mga apektadong mangingisda, kundi mas kailangan nila sa ngayon ay immediate economic relief dahil nga sa hindi na umano makapagbenta ang mga mangingisda ng kanilang huli. Kahapon ay idineklara ang state of calamity sa 8 coastal municipalities sa lalawigan. Ito ang Bacoor City, Kawit, Nobeleta, Rosario, Tansa, Naik, Maragondon at Ternate. Sa isang advisory na inilabas naman ng Department of Health Calabarzon, pinag-iingat muna ng kagawaran ang mga Caviteño sa pagkain ng mga lamang dagat dahil sa posibleng dulot nito gaya ng food poisoning. Sinabi pa ng DOH Calabarzon na maaari din nila na iwasan muna ang paliligo sa dagat dahil ang tubig na kontaminado ng langis ay maaari naman magdulot ng skin irritation. At yan muna ang ating update. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Bagaman ipinag-utos na ng provincial government ng Bulacan ang pag-early harvest sa mga palaisdaan sa lalawigan, hindi pa rin hinango ng mga fish pond operators sa probinsya ang kanilang mga alagang isda. Mula sa Hagonoy, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano yung plano ng mga fish pond owner dyan sa Bulacan at bakit wala pa rin sa kanila yung nag-early harvest? Magandang tanghali. Bagamat Lunes pa nga naglabas ng memorandum itong provincial government ng Bulacan ay hindi naman panaman ng mga fish pond owner dito dahil wala naman anilang malaking epektong silang nakikita sa oil spill sa probinsya. Ayon kay Bulacan Governor Daniel Fernando, ang inilabas niyang memo ay upang imungkahi sa mga may-ari ng palaisdaan ang early harvest bilang agarang aksyon kung aabuti na sila ng epekto ng oil spill mula sa Limay, Bataan. Yung mga namamalaisdaan natin, mga farmers, ay although nagkaroon tayo ng memorandum, palabas tayo ng memorandum na ito ay pinamungkahin natin na umani na yung dapat para sa preventive measure. But yun, hindi naman din nag-iani yung dating iba at sinigurado nila. Yun, at sinigurado ng mga mangisda na wala namang talaga sa Bulacan area, wala pa naman para din ng mga OFWs. Dagdag pa ni Fernando, wala rin siyang deklarasyon ng fishing ban dahil ligtas pa naman ang mga mangingisda at pagkain ng lamang dagat sa lalawigan. Sa ngayon ay hinihintay pa ng lalawigan ng Bulacan ang resulta ng pagsusuri ng DOST sa nakitang oil scene malapit sa construction site ng New Manila International Airport sa Bulacan, Bulacan. At yan mo din dito live, balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres.
Umaaray na rin ang mga mangingisda sa Tanzac, Cavite dahil sa epekto ng oil spill sa Bataan. Reklamo ng mga ito, ibinibenta na nila sa bagsak presyo ang kanilang mga huling isda dahil wala na halos gustong bumili sa takot na baka kontaminado ang mga ito ng langis. Mula naman sa Tanzac, Cavite, naroroon ang ating kasama na si Ryan Lacanlale live. Ryan, ano ang ginagawang diskarte ng mga mangingisda dyan sa Tanzac para makaraos sa pang-araw-araw at nasa magkano na lamang ang bentahan ng isda dyan? Tsinatsaga ng mga mangingisda at pumapalaot pa rin sila sa kabila ng bagsak presyo nga ang isda dito. Yung iba naman ay papasok muna raw sa mga trabaho gaya ng construction. Pero kung tuluyan silang pagbabawalan ng pamahalaan ng panguhuli ng isda sa laot, ay mapipilitan sila na umingi ng tulong sa pamahalaan. At kanina sa pagtatanong namin sa mga mangingisda dito, yung presyo ng isda ay kalahati. Halimbawa na lamang yung tawilis na naibebenta nila dati ng 120, ngayon nasa 60 pesos na lamang nilang ibinebenta. Hindi pa man nakakabawi ang mga residente dito sa Barangay Amaya 5 Tanzac, Cavite sa pagka-wash out ng kanilang mga bahay sa baybayin sa kasagsagan ng Bagyong Karina at Habagat. Nahaharap na naman sila sa isa pang banta sa kanilang kabuhayan dahil sa oil spill sa Bataan. Sa ngayon, ramdam na nila ang epekto ng oil spill na napadpad sa kanilang baybayin. Bumagsak na ang presyo ng nahuhuli nilang isda sa laot dahil marami umano ang ayaw bumili dahil takot na makakontaminado ito ng langis. Bumagsak talaga yung presyo, no? Bagsak naman ho talaga presyo. Bagsak presyo. Magkano kuha nila? Dating ang presyohan ni 120, kalahati na lang ang presyohan. Kinukuha sa inyo yun? Oo, dadala namin sa mismong bulungan, kumbaga. Ayaw naman ng, ganun nga lang. Wala naman kami magagawa dahil ang hanap buhay namin sa dagat lamang. Wala naman kaming ibang sideline na hanap buhay, kundi pupwersa kami kahit mura. Nitong Lunes, nakita sa baybayin ng kanilang barangay ang mga bakas ng langis na sinasabing mula sa lumubog na MTKR Terra Nova sa Limay, Bataan. Sako-sakong debris na nabalutan ng langis ang kanilang mga nakolekta. Pangamba ng mga mangingisda, magugutom ang kanilang pamilya kung tuluyan silang pagbabawalang manghuli ng sa dagat. Kung ang akin lang panawagan kung tuluyan kaming bawalin sa pagdagat, kung pwedeng suportahan muna kami hanggat sa bigyan ulit kami ng go na magdagat. Magugutom ho kami kung hindi nila kami susuportahan. Kahapon isinailalim nga sa state of calamity ang bayan ng Bacoor, Kawit, Beleta, Rosario, Tanza, Naik, Maragondon at Ternate dahil sa presensya ng oil spill. Ipinagbawal din muna ang panghuhuli ng mga shellfish gaya ng tahong, alimasag, alimango at alahan. At kanina sa pakikipag-usap natin, wala pa rin silang dito sa mga mangingisda, wala pa rin silang natatanggap na ayuda mula sa pamahalaan mula pa noong manalasa ang Bagyong Karina. Diyan muna dito sa Tanzac, Cavite, balik sa iyo. Alright, maraming salamat Ryan Lacanlale. Kasalukuyang dinidinig ngayon sa Senado ang issue tungkol sa master plan at mga proyekto para sa flood control sa bansa. Kasunod ito ng nangyaring malawakang pagbaha sa Metro Manila noong kasagsagan ng Bagyong Karina at Habagat. Mula sa Senado, makibalita tayo kay Asher Kadapan Jr. live. Asher, ano na yung mga napag-usapan ngayon dyan sa Senado kaugnay sa usapin sa flood control? Si Public Works Chair, Senator Ramon Bong Revilla Jr. kaugnay nga sa mga nararanasang pagbaha sa bansa. Partikular na nga dyan, itong kamakailan lang na naranasan kasabay ng pananalasa ng Habagat na pinilakas pa ng Bagyong Karina. Nagdulot niya ito
ng paglalagay sa state of calamity ng halos 200 local government units. Mahigit 4 na kalahating milyong individual naman ang naapektuhan habang mayroong 39 na nasawi bunsod ng mga pagbaha. So opening remarks ni Senator Revilla, kinwestiyon ito ang mga flood control projects ng mga kaukulang ahensya, pangunahin na ang Department of Public Works and Highways. Ayon sa Senador, nasa 244 billion pesos na pondo ang inilaan para sa mga flood control projects ng DPWH. Ngunit hindi nararamdaman ng taong bayan ng mga proyektong ito dahil sa mga nararanasang mas matitindi pang pagbaha. Hinahanap naman ni Senator Amy Marcos kung mayroon nga bang master plan para sa flood control at kung ano ang nilalaman nito. Binigyan din naman ni Senador Nancy Binay na hindi tama na iasa na lang sa resiliency o katatagan ng mga Pilipino ang mga pagbaha kapag may mga dumating na bagyo. At tinawag naman ni Senator Joel Villanueva ang kanyang presentation na unli baha dahil sa mga hindi natatapos na problema sa flood incidents sa kabila ng ilang ulit na rin ang napagdinig ng Senado kaugnay dito. Agad dumadalo sa pagdinig ng Senado kaugnay nga dito sa flood control ang mga kinatawan, ilang kinatawan ng mga kaukulang ahensya, pangunahin na dyan si DPWH Secretary Manuel Donoan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Binuksan na sa mga motorista ang mga pangunahing kalsada sa Cordillera Administrative Region o CAR matapos ang kabi-kabilang pagguho ng lupa na naitala sa rehiyon noong kasagsagan ng bagyong Karina at Habagat. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, passable na rin ba ang Cannon Road sa lahat ng mga motorista? Ella, magandang tanghali. Maari nang ang daanan ang Cannon Road, ngunit limitado lamang sa magaan na sasakyan. Bukod dito, isang one-way traffic scheme ang ipinatutupad sa section sa Camp 6 Tuba Benguet dahil sa patuloy na ginagawang proyekto. Kaya pinapayuhan ang mga motorista na mag-ingat sa pagdaan sa mga seksyon ng kalsada na nagkaroon ng landslide. Ang alternatibong daan paakyat ng Baguio para sa malalaking uri ng sasakyan ay ang Marcos Highway, ang asin ng Alisan San Pascual, La Union Boundary Road. Matapos ang puspusang clearing operation sa mga naitalang landslide sa Cordillera Administrative Region, binuksan na sa mga motorista ang mga pangunahing kalsada sa riyon. As of 7 p.m. kahapon, one-lane passable na ang Nueva Vizcaya-Ifugao Mountain Province Boundary Road na sa ngayon ang mga kawani ng DPWH Cordillera ay nagsasagawa ng total clearing operation sa naturang lugar. Maging ang Taluben, Natunen, Calacad, Paracelis, Calacad Road sa Mountain Province ay one-lane passable na rin. At yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Nagpakitang gilas ang pambato ng Pilipinas na si Carlos Yulo sa finals ng Men's Artistic Gymnastics Individual Category sa Paris Olympics. Gayunpaman, hindi ito naging sapat para masungkit niya ang gintong medalya. Nakakuha si Yulo ng total score na 83.032 points at nakuha ang ika-12 pwesto sa finals. May pag-asa pa sa kampanya para sa gintong medalya si Yulo. Ito ay sa mga kategorya ng floor exercise sa August 3 at vault sa August 4. Samantala, hindi pa magpapaalam sa kampanya sa gintong medalya. Yan ang ipinamalas ng Filipino boxer na si Carlo Paalam sa nagpapatuloy na Paris Olympics. Nagwagi ang Tokyo Olympics silver medalist na si Paalam via unanimous decision sa pambato ng Ireland na si Jude Gallagher kahapon July 31. Dahil dyan, aabante na sa quarterfinal si Paalam at isang panalo lamang ay mayroon ng tiyak na medalya sa Olympics ang Pilipinas. Susunod na makakalaban ni Paalam si Charlie Sr. ng bansang Australia sa darating na Sabado, August 3 para makaabante naman sa semifinals.
At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Marcos, Kapitulo 13, versikulo 32 hanggang 33 na nagsasabi, "Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama. Kayo'y mangag-ingat, mangagpuyat at magsipanalangin, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan kaya ang panahon." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.